Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! Kunwari lang yan. Ilaw lang yan. So yun. So galing kami nino sa Central Bank na dahil nanood kami ng sine ngayong araw na to. Pagkatapos, ano pa ba ginawa namin nino? Ayun, kumain kami dun sa shabu-shabu. Grabe, amoy barbecue ang amoy natin ngayon. Tapos, bukod doon, ayun, so na-enjoy namin syempre yung bonding moment namin ngayong Monday kasi nga holiday dito because of Mother's Day. And then, nakikita nyo tong suot kong damit. Ayan, ang bongga, diba? So, yan ay gawa ng first runner-up Mr. International 2024 na si Jay. So, siya ang may gawa ng damit na yan. Ayan, dineliver kahapon ang bongga. Diba? So, yun, ang ganda. In fairness, kasi gumagawa siya ng mga damit. Tapos, ayan na nga yung isa sa mga sample ng damit niya. Diba? So, nagpapagawa pa ako sa kanya ng mga iba pang damit. Pang-vlogs natin. Charot. Anyway, so, yon. So, kamusta naman kayo? Siyempre yung mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, katulad ng Amerika, siyempre yung mga nasa USA at Canada, ayan. Siyempre yung mga nasa Pilipinas, siyempre hello sa inyong lahat. Yung mga loves ko dyan, yung mga nagmamahal dito sa channel natin ng bonggang-bongga. Thank you so much. And then of course, sino pa ba? Yung mga nasa Australia, Middle East, at kung saan-saan pa mampanig ng mundo. So yun, so syempre masaya tayo ngayon dahil nakapagpahinga tayo ng bonggang-bongga. Kahapon ng daming pageant, ang Miss Earth, di ba? Nakakaloka yung Miss Earth. Oo, ang galing-galing ni Joy Barkama, di ba? So yun, Barkama, natutuwa ako sa kanya kasi finally nanalo na rin siya. Dati siyang lumaban sa Miss World Philippines pero hindi siya pinalad doon. Tapos doon nakita ko na talaga na magaling talaga si Joy dahil na-interview naman na natin yun ng bonggang-bongga doon. At yung mga batch talaga nila matatalinos, yung mga sumali sa Miss World nung batch nila, Michelle Arceo, Joy, ayan, saka sino pa ba yung nanalo sa kanila, basta yung batch na yon sobrang ang gagaling nila pagdating sa Q&A, umaariba talaga ng bonggang-bongga at wala akong masabi. And then, ayun nga kagabi, pakitang gilas talaga ang Joy sa galing pagdating sa communication skills, pero in fairness sa Miss Earth ha, wala talaga silang bias. Oo, yung kumbaga fair talaga sila. Pag na magaling ka, mananalo ka. At yan yung nakita natin sa pageant ng Miss Earth. In fairness talaga sa Miss Earth, fair talaga sila. Bet ko din manalo si Leyte, pero ayun nga, magaling si Leyte, magaling si Antipolo, magaling si Joy. Wala akong masabi. So, ang ganda kasi ni Joy din eh. So, total package talaga si Joy para sa competition ng Miss Earth para sa taon na to. Total package, body, beauty, and brain. Plus advocacy, yung kanyang ginagawa man about sa nature. So, parang feeling ko kakabog talaga siya doon ng bonggang-bongga. Kaya congratulations kay Joy at saka congratulations din syempre sa lahat ng mga lumaban dito. So, yung top 5 ng Miss Earth kagabi, wala akong masabi. Salute, ha? Diba? So, pagdating naman dito sa Universal Woman, ayan na nga, Diyos ko, binabatikos ng mga basher ang ating pambato na si Jasmine Omay dahil nga sa hindi daw kumabog ng kanyang beauty. Hindi man lang daw umabot sa top 5. To be honest, nasad din ako kasi syempre, di ba, parang nag-expect nga tayo na papalo siya hanggang sa top 5 and then makukuha niya yung top 5 ng Miss ng Miss Universal Woman. And nalungkot ako kasi syempre hindi siya nag-penetrate doon ng bonggang-bongga hanggang
top 10, top 13 lang. Doon nga sa top 13, medyo naloka pa ako kasi parang pasang-awa pa tayo doon kasi parang 12 lang yon. Yung 12 na tinawag yung mga girls, sabi ko, oh my God, mukhang hindi wala sa semifinals. El Tocuyo tayo doon sa second finalist ng Miss Universal Women. Pero, syempre, sa kabilang banda, happy naman ako kasi nagkaroon nga ng consideration. Ayun nga, pumasok siya sa top 13. Pero maraming nagreklamo kasi nga hindi daw maganda ang evening gown na sinuot ni Jasmine Omay. So, ang reaction ko doon, parang wala tayong magagawa. Maganda naman yung gown. In fairness sa gumawa ng gown, maganda. Pero parang feeling ko, para ilaban doon sa Universal Woman. Siguro dahil nga maraming ang mga nag-shine na gown at hindi siya napili. So yun lang yun. Ibig sabihin hindi para sa kanya yun. Kaya wag na kayong magreklamo. Then ano daw masasabi ko kay Ki Trajano na hindi rin nag-penetrate for the top 5. So, it's not time for them. Ayun lang yung ibig sabihin nun. It's not time for them and then better luck next time. So, yon. Basta ako para sa akin, okay na yun. Malayo na rin naman yung narating nila. Top 13 is not easy. Kasi marami sila nagko-compete. So, yung napasok sila sa top 25, top 13, my gosh, winner na yan. And then plus yung nakarating sila sa dulo ng competition, mas winner na yon. Kaya lang wala tayong magagawa, hanggang dun lang talaga ang laban nila. So sabi kasi nila last to standing daw sila, sabi ni Ki Trajano. Sabing ganun, wag daw muna tayong magbasag ng itlog na parang hindi pa napipisa. Kumbaga parang wag tayo magbilang ng itlog na hindi napipisa. Kasi baka mamaya itlog ay bulok. Charot. So, yan. But I'm happy naman sa narating nilang top 13. So, okay na yan. So, nakakalungkot lang kasi, di ba, expected nga natin na aabot nga si Jasmine hanggang top 5. Pero, hindi na pinalad. Pero kung sakaling nakapasok to sa top 5, naku, my gosh, parang pili ko magpe-penetrate ang kanyang communication skills. Kaya siguro hindi na rin to pinasok kasi baka nga mag-back to back ang Philippines, di ba? Kasi parang feeling ko magaling siya in terms of communication skills. Yung kanyang communication skills talagang kabog yun. At parang feeling ko doon sa part na yon kaya hindi na nila pinaabot sa top 5 kasi alam nila na magaling sa com skills at baka manalo ka. Di ba? So, yun. So, yun yung sa mga nakikita kong dahilan. Sabi nila, ang dahilan daw ng pagkakatalo ni Jasmine Omay yung gown. Kayo naman, naghanap naman kayo ng mga masisisi. Lagi na lang tayo bang may sisisihin? Hindi ba po pwede na hindi lang talaga siya para doon? Hanggang doon lang talaga yung journey niya. Kasi para to sa mga nakarating doon sa top 5, gano'n. Huwag na natin sisihin kasi naman yung designer ng gown. Maganda naman yung ginawa niya. And then ano daw masasabi ko doon sa padding ni Jasmine dito sa balakang. Lahat na lang nakikita natin. Parang feeling ko naman in person, nakita ko naman si Jasmine Omay, wala naman siyang gano'n. O wala siyang yung parang padding dito. Talagang sadyang siguro sa cut lang nun damit. Kasi nga 'di ba medyo matangkad kasi si Jasmine, tapos mataas yung balakang. Kaya parang feeling ko yon doon nag-penetrate yun. Ganon. Kaya parang pag tinignan siya, parang ay ang laki nun dito. Tapos sabi ganon, para daw bundat. Lahat na lang nakikita. My gosh, nakakaloka. Basta ako. Happy ako dun sa ipinakita niyang performance. So, yon. So, okay na yon. Hindi na ako malulungkot kasi nga, sabi ko nga, mahirap naman talaga yung back-to-back. At saka yung pumasok siya sa top 13, okay na rin sa akin yon. So, hindi tayo sinuwerte sa top 5. Ang hirap din kasi, malay nyo naman, pa number 6 siya. O, di ba? Malay ninyo, pa number 7 siya. So, ang alam ko, hindi siya kulelat doon. Kasi nga, di ba, parang sa top 13, kita mo si Indian, laki-laki. Charot. Nakakaloka si India, diba? So, for sure, hindi siya kulelat doon. Sa 13, hindi siya pang 13. Parang feeling ko mga number 7 siya doon, number 6, ganon. Kaya guys, huwag na kayong malungkot at huwag nyo nang sisihin o huwag na kayong maghanap na kesyo. Kaya daw tayo hindi nanalo kasi daw gumaganti daw yung India sa atin. Parang ano bang kinalaman nun sa Miss Grand at saka sa Universal Woman. Kayo talaga kung ano-ano na lang ang hahanapin yung butas. Ang important
importante ay nag-penetrate siya at nakarating sa top 13, okay na yon. So kung hindi man tayo pinalad sa top 5, okay lang din yon. So yon, ang importante ay lumaban ang Jasmine Omay. Diba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa chika natin? Tingin ba ninyo, ano nga ba ang matinding dahilan kung bakit hindi ito nakarating ng top 5? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo. Dahil kung hindi, papangit kayo ng bonggang-bongga. Charot. So, yun. So, guys, maraming salamat po. Love, love, love. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.